Okay guys, so ang nakikita ninyo ngayon ay ang confirmation page. Ito yung page na after na masubmit ninyo yung registration form, dito tayo dadalhin. Sasabihin lang na confirm na yung ating registration at i-check lang natin yung inbox natin dahil doon pinadala yung link para ma-activate natin yung account. So once na pumunta kayo dun sa inbox ninyo at na-click nyo na yung link at na-activate na, yan, dadalhin naman kayo nito dito sa page na ito. Ito yung makikita natin, ibig sabihin activated na yung account natin. Ngayon naman, medyo semi-complete na yung settings na to. Ito yung mga kailangan kasi ng app para tumakbo ng tama yung ating application. Ito yung data na kailangan natin tulad ng jug size, jug types, order types, payment types, di ba? Pre-populated na siya pero pwede nyo pang dagdagan. Halimbawa, itong 20 liters, meron na siya dito, no? Pwede nyo dagdagan ng, karaniwan ngayon, 10 liters. Yan, yung label niya, merong L or liters. Yung actual na size niya is 10 lang. Ayan, so click natin yung add size. Ayan, so may idea na kayo, no, kung paano mag-add. So dito naman, halimbawa sa jug types, dito lang ay round. Pwede pa kayo mag-add ng slim or slim with faucet. So kayo nang bahala dyan kung ano yung gusto ninyo, preferred ninyo. So lagay ko slim with faucet, add jug type. Okay, so dito naman sa order types, meron na tayong delivery, walk-in. So ano pa bang pwede dyan? Walk-in, pick-up, delivery, pick-up. Okay, I think pwede na to sa akin delivery at saka walk-in. Dito naman sa payment types, ano pa bang ibang tinatanggap natin? Mode of payment. Meron din akong GCash. Pwede kong ilagay GCash. So, ilagay ko 2. So, ito yung pagkakasunod-sunod guys na yung sort number. Okay, ngayon, i-click lang natin itong finish. So, dahil hindi na natin kailangan magdagdag pa, click lang natin itong finish. Ngayon naman, dadalhin tayo dito sa page ng settings. Edit set. Nakikita niyo na meron tayong indication dito na incomplete settings. Okay, ang kailangan lang natin gawin dito ay edit yung settings. So, mahalaga ito guys dahil global settings ito. Kung ano yung sinet natin dito, ito yung palaging hahanapin ng system na nilagay natin. Katulad ng default delivery rate, lagay ko ay 30. Hindi natin ito kailangan ilagay palagi kapag nag-add tayo ng record sa sale dahil nakaset na siya dito. Ganun din ang default jug size. Ito. Mahalaga ito dahil kapag nag-set tayo ng mga ganito, automatic, lalo na pag gumawa tayo ng shortcut, yung one touch button, pag click natin yon, mapipick up na kagad yung mga default. At automatic, measure nyo rin yung mga data kung ilan ba yung na-refill natin. Kaya mahalaga yung tamang pag-set ng settings. Itong minimum delivery quantity, kahit na hindi nyo lagyan, okay lang. Pero pwede nyo ring lagyan. Default order type, walk-in. Ito, kasama din dito sa pag-add natin ng sale. Ano ba yung naka-default na setting nung add sale form? Gusto nyo bang walk-in o delivery agad? Para sa akin kasi yung walk-in, mabilisan lang siya eh. Kaya gusto ko dito na kaagad sa form ng add sale. Okay. Dito naman sa default payment type, cash na lang. Cash. Karamihan kasi ang bayad cash eh. Okay. Days to filter sales list. Hindi mo natin kagalawin yan. Pero sa ibang mga video makikita nyo anong kahalagahan yan. So yung liters to backwash, gaano ba kayo kadalas mag-backwash? Kung everyday naman kayo nagba-backwash, hindi nyo na kailangan i-monitor, hindi nyo na ito kailangan lagyan. Pero kung baguhan pa lang kayo o bago pa lang yung water refilling station ninyo, gusto nyo na every 500 container or that is 10,000 liters, yan, pwede nyo ilagay. At mapapakita ko sa inyo mamaya kung saan nyo mamamonitor yan. So, yung liters to change filter naman is 100,000. Tapos, ang initial jug count, kung kasi simula nyo pa lang ng water refilling station ninyo, ilan ba yung jug ninyo lahat o containers nyo lahat? Lagyan natin dito 100. Pang example lang. Tapos, auto deduct supplies. Ito, mahalaga din ito
kapag chinek nyo yan, ibig sabihin yung mga seal ninyo, yung big cap seal, faucet seal, or small cap seal, automatic na nyo i-deduct dun sa ating inventory. Ano, every time na mag-add tayo ng sale, na ang jug type ay ganito, ang size ganito, automatic niya ibabawas yan. Ano. Para hindi na natin kailangan manual na magbilang kung ilan na ba yung natitirang mga seal natin o kung kailangan na ba natin mag-order. Dito, isang tingin mo lang, makikita mo, marami pa. Kailangan ko na pala mag-order. Ayan. Okay, save natin ito. Kaya makikita niyo dito sa left side, kung kanina napansin niyo, halos wala siyang laman dito, wala siyang mga ganong links. Ngayon, kompleto na. Pwede na mag-function ng ating app, pero meron pa tayong kailangan i-add. Halimbawa, mag-add tayo ng sale. Hindi pa tayo makapag-add ng sale kasi yung product natin. Wala pa tayong i-add the product. Okay. Pwede natin ito i-click or pwede tayong pumunta sa products para mag-add ng product. So, click lang natin itong add product. Unahin natin yung product ay refill muna. Wala tayong ibang ibebenta, refill muna. So, 20 liters, yan yung pangkaraniwang laki ng galon na bumibili sa atin. Round or slim. Ayan. Tapos, makita ninyo yung product name, automatic na siya nagsasuggest. So, hindi ko na yung gagalawin. Pero, pwede nyo rin siyang palitan, baguhin. Tapos, yung unit price ay 25. So, yung quantity, hindi natin siya siniset dito kasi isiset natin yan dun sa add sale form. Kasi kung ilan yung binili ng customer, doon natin idadagdag yung i-add yung quantity. Pero hindi dito. Hindi ito para sa inventory, kundi para sa product na gagamitin natin para sa add sale. Click natin. Napakita ko sa inyo kung paano. Ayan. So, pagpunta natin ng ads ng sales, ito, mag-add tayo ng sale. Ayan. So, wala mo ng customer. Hindi na tayo siselect ng customer kasi wala pa tayong customer ngayon. At saka, pwede yan, At tulad kanina, yung order type naman, sinet natin as walk-in. Automatic, naka-select na yan siya. Pwede rin delivery o walk-in. Pwede mong palitan. Pero, hindi mo na kailangang galawin yan. Okay, so ang product natin ito sa items, ito ang refill 20 liters slim with faucet. So ilan ang binili niya? Isa lang. Paid na ba o hindi pa? Hindi pa muna. So, pag click natin yung save, ayan, na-save na natin. So dahil sa wala tayong sinelect na customer, papasok siya doon sa generic cash sale or cash sale or generic sale. Ayan. So, nakikita nyo rin kung ilan yung na-refill natin so far. 20 liters, 1 times 20 liters. So, isang galon na ang size ay 20 liters, Halimbawa, mag-add pa tayo ng may bumili pa ulit na dalawa paid na ito. Din siya, generic, walang customer. Dalawa ang binili niya. So, makikita na natin ang total niyan. Click natin tong save sale. Ang total is 60 liters na. So, tatlong tag 20 liters. Ayan. Kaya mahalaga yung pagsaset ng tamang settings para ma-measure palagi ng system kung ilan na yung nare-refill natin. Tapos yung grand total niya ay 75. So, ito. Doon sa kanina, pinakita ko sa inyo yung backwash. Liters to backwash na settings. Nandito yun. Under ng operations, ito, backwash monitor. So, sa ngayon, ito yung nare-refill pa lang natin. 3 containers or 60 liters. So, ilan pa yung nakalagay doon? 500, di ba? 500 na jug. Kaya makikita nyo dito kaagad kung kailan kayo magbabackwash. Tapos, madidetect nya rin kung kailan kayo huling nag-backwash. Saka doon lang magre-reset ito. So, kapag nag-record kayo ng backwash ngayong araw, under ng maintenance, mag-add lang kayo ng backwash record. So, madidetect niya kung kailan ito huling nag-backwash, and then sasabihin niya 0 na. Ika-count niya muli yun mula doon sa last date na nag-backwash kayo. Yan, hindi yun sa kung kailan kayo nagsimula ng water refilling station. Okay. So, yun lang guys. At abangan nyo pa sa iba pang mga video or browse nyo lang sa channel na to yung iba pang mga video tutorial na gusto nyo pang makita. Salamat guys!